Magandang umaga sa iyo, Ginang Birano. Ako nga po pala si Jake Florence Lumansang. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa El Filibusterismo, Kabanata 14 na pinamagatang sa bahay ng mga estudyante. Tamang-tama, ang tahanan ni Makaraig na pagdarausan ng Akademya ng Wikang Kastila. Maluwang ito, malaki, at may dalawang palapag. Animoy kolehiyang aralan ito sa mga unang oras ng umaga at wari palaruan naman simula sa ikasampu. Napakaingay ng lahat. May naglalaro ng sipa, nagsasanay na umawak ng baston, sibat at kalawit. Sila'y hindi gaanong nakakasakitan sapagkat ang mga hampas nila ay sa isang instik na nagtitindan roon tuma. Hindi mabilang ang nakapaligid kasama ang binata na tulong-tulong na nambubuska sa kaawa-awang insik. May bumabatak sa kanyang tirintas, may bumabarat ng kanyang paninda, at may gumagawa ng kung anong-ano pang mga kapilyuhan sa natutungayaw na insik. Lalo naman siyang pinagagalitan ng mga mag-aaral. Patuloy naman ang pagmumurat, pagtutungayaw ng kung anong-anong salita, pautal ng insik. Kapag tumigil na sa pagtutungayaw, ito sa kalamang. Sa kalamang babayaran, tuwang-tuwa siyang tatanggapin ang bayad habang sunod-sunod na hampas ng baston sa likod nito ang babaon ng mga mag-aaral. Muli, nagpatuloy ang walang humpay na kaingayan ng mga mag-aaral. Unti-unti lamang napawi ang kaingayan ng magdatingan ang mga tangi at kilalang mag-aaral na inayayahan ni Makaraig na kinabibilangan ni na Isagani at Sandoval na isang Kastila na sa Maynila bilang kawani ng pagmamahal at ngayon tinatapos ang kanyang pag-aaral. Siya'y lubos na nakikiisa sa mga hangarin ng mga estudyante. Malugod silang binati ng lahat. Ang sumusunod na dumating ay sina Picson at Pilyas. Ang mga ito'y inayayahan ni Makaraig upang balitaan na hingil sa Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilan si Makaraig ay hindi pa dumarating, pawang haka-haka lamang ang narinig tungkol sa usapang hangil sa Akademya. Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang pasya ng kapinitang general? Binigyan ba niya ng pahintulot? Nagtagumpay kaya si Padre Erensa, Padre Sibilia? Yan ang naging mga tanungan ng tanging si Makaraig lamang ang makakasagot. Sapagkat ng mga naroroon ang may mga pag-aasa at naniniwalang tagumpay na ang lakad tungkol sa akademya ay sina Isagani at Sandoval. Naniniwala sila na malamang ay pinausapan na ang tungkol sa papuri ng pagmamahal dahil sa kanilang ipinamamalas na pagmamalasakit sa bayan. Dahil sa ganoong napakakaramdam at naririnig ng mga palagay, si Juanito Elias ay kusang nagsasabi ng may pagmamalaki sa isa siya sa mga nagtatag ng samahan. Sa kabilang dako, sina Picson ay hindi palaasa. Binanggit niyang may mga nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan sa simbahan na hindi nila napagsasanginian hingil sa balak ng Akademya ng Wikang Kastila at mga ito'y nagpapanukalang bulihin at ipabilanggo ang mga kinauuklan. Aba, huwag ninyong akong idadamay. Ang biglang nasabing may pagkatakot ng marinig ito. Sa dahilang may pagkamalaya o liberal ang Kastilang si Sandoval. Maagap itong nagwika,
may isang masamang pag-aakala laban sa General. Hindi maikailang nakikitungo siya sa mga pari, ngunit hindi kailanman na nila ipinahintulot na ang mga ito'y pakilahok sa bagay na iyan. Ano ba, ano ba Pikson? Ang pinagbabatayan mo ng paniniwala ang General ay walang sariling pagpapasya. Hindi iyan ang sabi ko sa Dubal. Ang sagot ng nak naking nakikiting si Pikson. May sariling pagpapasya ang General. Ang tinutukoy ko ay ang pasya ng lahat ng kabig niya. Ang umiwas kayo ang puna ni Sandoval. Magbigay kayo ng isang pangyayaring binanggit ni Pikson. Ang pakikialam ng General sa isang hidwaan ng mga mamamayan at mga praile tungkol sa pag-aagaw ng lupa sa Kalamba at nasunod ang mga praile na walang katwiran. At bakit naman di sasang-ayunan ang balak ng paaralan sa wikang Kastila? Ang muling tanong ni Sandoval, bakit nangangamba sila na maunawaan namin ang mga nasasaad sa batas at pagsikapan namin ito ay maipasunod, ani Pikson. Sa tulong ng isang wika ay magkakaunawaan kami kapag ito naman ang mangyayari. Ano ang mga nangyayari sa Pilipinas at maaari ring naging batayan ng pagtutol ang pangyayari gagawin ang pagtuturo sa gabi at ito'y magiging daan ng pagkakaroon ng hindi mabuting asal tulad ng nangyayari sa paaralan ng Malolos. Ang balak ay makasisira sa pamantasan. Kangalan, ang biglang sabad ni Sandoval. Kailangan sumunod ang pamantasan sa kapanginabangan ng mga mag-aaral. Kung hindi, ano ang pamatasan? Ang kalalabasan niya ay magiging isang kapisanan lamang. Ang pamantasan laban sa pagkatuto. Kung hindi nakipagtuturo ito, bakit hahadlangan mo to? Ang ilan, huli ay kinutyan ni Pikson ang pamahalaan at mga paaralan ng Rayleigh. Ang nagbigay sa inyo ng lahat-lahat ay ang pamahalaang Kastila aniya. Kahit munting bagay ay wala itong pinagkait sa inyo. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa ilan ay umiiral sa Espanya, ganoon din sa Pilipinas. Kinalata ng mga Rayleigh at kumbento ang aming lupain at nagtayo rin ng mga kumbento sa isang katlong bahagi ng Manila. Ang silingan ay binubuksan ang Espanya para sa Pilipinas. Pasiglahin natin ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitiwala rito. Tuwiran kayong pagkipag-unawaan sa kanya. Nais ninyong matulungan ang daang-daang mga mag-aaral. Kaya lamang di pa nagpapasyahan ang ating kasulatan sa dahilan marami pang isinasaalang-alang na iba. At kung sakaling taggihan ng General ang ating mungkahi, ang tanong ni Pikson, nagwagi rin kayo sapagkat nailisan ninyo sila ng balat kayo at sa sandaling ihagis nila ang guwantes na tanda ng paghamon ng walang makatanggapan ng hamon. Ako'y mismo ang nakakuha ng guwantes at itutuloy ko ang maganda ninyong pangarap sa ngalan ng Espanya. Lahat ay nagpuri sa narinig ayon kay Sandoval, matangi kay Pikson. Nakapagsalita kayo ng ganyan dahil Kastila kayo. Kung ako ang magsasalita ng kahit kalahati man lamang na binanggit ninyo, tiyak pagwiwikaan na akong Busterese pero biglang dumating si Makaraig na sumisigaw ng mabuhay wikang Kastila. Siya'y mayaman at nag-aaral ng pagka-abogado para lamang makatitulong akademiko.
katangi-tangi ang kanyang kasipagan. Batid niya ang mga nagaganap sa iba't ibang bansa dahilan sa mga binibiling mga aklat at mga babasahin hindi makuhang lukumin ng mga tagasuri. Dahil sa kanyang mga katangian at tatag ng loob, siya ang pinaka-isahan ng mga mag-aaral na namumuno sa kanilang kalusan. Itanong ng kanyang mga kasama kung anong nangyayari sa kanyang lakad. Nakipagkita ako kay Padre Irene. Ang nagsimula ni Macaraig at ayon sa kanya ay isang linggo araw nilang pinagtalunan ang panukala. Siya'y laban sa kanilang lahat, kina Padre Sibilia, Padre Fernandez, Padre Saloy, General at sa mga mag-aalahas na si Simon. Gayon din ang insik na si Quiroga na pawang tutol sa panukala. Kaya naisip raw ni Padre Irene na ipaubaya ang okupasyon sa kataas-taasang lupo ng paaralan. Yayamang ito'y tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Matagal nang hindi umiral ang naturang lupo ngunit binuhay. Ngayon, isa sa mga kagawa doon, si Don Custodio na nagsasabing lulutasin nila ang usapin sa loob ng buwang iyon. Subalit kung hindi sumang-ayon sa atin si Don Custodio, ang tanong na mahina ang loob na si Dixon. Yan din ang sabi ko kay Padre Irene. Ang sagot ni Macaraig. Ngunit ayon sa kanya ay sumaatin na ang unang tagumpay ng magawa natin ang kahilingan. Sa alang-alang ang mga tutol ay napilitan na makilaban. Kung makuha natin ang pagkiling ni Don Custodio ay makaasa tayo ng tagumpay. Hingil naman sa General na ipinauunawan niyang wala siyang kikilingan. Paano natin mapakikilingan si Don Custodio? Ang tanong ng isang itinuro sa akin ni Padre Irene ng dalawang paraan. Maagap na tugon ni Macaraig. Ito ay sa pamamagitan ni Pipay, isang mananayaw na kulosisay ni Don Custodio, at sa tulong ni G. Pasta, ang manananggol na bukod tanging pinapanginimuhan ni Don Custodio. Unahin muna natin ang mga paraang hindi mahalay. Ang wikang ni Isigani. Pupunta muna ako kay G. Pasta. Siya'y isang Pilipino at naging kamag-aral ng aking amein. Kung walang mapapala sa akin lakad ay sa kaninyo gawin ang inyong nais sa mga mananayaw at mga mananahe. Sumang-ayon sila sa wangkahi ni Isigani. Napagkasunduang makipag-usap si Isigani kay Ginoong Pasta sa araw na iyon at sa hapon ay babalik sa pamantasan upang ibalita sa kanya ang mga kasama ang kahinatnan ng kanyang lakad. At yun lang po, maraming salamat.